Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayun guys, magandang araw po sa lahat nating mga viewers. Eto na naman, nagngaw na naman si Butod bangag-bangag daw, si Harry Roque. May sinasabi na naman po siya mga kababayan. Alam niyo po, no? Nakakaawa po tingnan si Harry Roque, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Stress na eh. Dahil sa kagustuhan niya na makauwi na dito sa Pilipinas, hindi magawa kasi nga may kasalanan sa batas na kaya dapat niyang harapin. Pero ang sinasabi niya naman na siya ay walang kasalanan, dapat mas nanindigan siya dito. Mas nanindigan siya na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Na hindi siya sangkot diyan sa ibinibintang sa kanya. Kasi kung matatanda natin dun sa Purak Pampanga, 'di ba? Nakitaan ng mga papel na mismong permado niya pa. 'Di ba? Oh. So, posible talaga, no, mga kababayan. Pero sa atin po, no, kalutulad ni Leila de Lima na isa din sa inakusahan nila dati na nakalaya na ngayon. 'Di ba? Hinarap ang kaso, 'di ba? At nanindigan. Kahit niya sinasabihan na siya ng mga kapwa niya senador dati na mag-apply na ng asylum sa ibang bansa. Pero ang sabi niya, ba't ko gagawin yan? Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang mali. O, di ba sabi ni Leila de Lima yan? O, ngayon nakalaya kay PBBM. Si PBBM ang sisisihin dahil nakalaya daw ang drug lord. Pero nung panahon nila yan. Sa panahon nila, sinampahan ng kaso si Leila de Lima. Ibig sabihin, nung panahon nila, mababang kaso lang ang pinail nila kay Leila de Lima dahil walang matibay na ebidensya silang maipile kay Leila de Lima. Kaya wala silang, hindi nila na bigyan ng parusa o habang buhay na pagkakulong kasi wala eh. Walang matibay na ebidensya eh. Ganun lang yun. Ngayon nakalaya si BBM ang kasalanan. Pero nung panahon nila nangyari, ibig sabihin, wala silang sapat na ebidensya para i-din si Leila de Lima. So ito kay Harry Roque, mga kababayan, ito, may bago na naman kasi yung pahayag itong si Harry Roque. Ayan. Yan, pahayag po ni Harry Roque yan, mga kababayan. Ayan. Pakinggan natin, sabi niya. So talagang hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sangkatutak na ayuda hindi nakarating sa taong bayan. Isang katutak na ayuda hindi nakarating sa bayan, sa taong bayan. Alam niyo mga kababayan, sa lahat nating mga viewers, simula na nung nagdaan ang sunod-sunod na bagyo, no, mga kababayan, wala po akong nakita na mga kababayan natin na nadadaanan ng bagyo na nagrereklamo na nagugutom, walang makain, wala silang natatanggap na ayuda galing sa gobyerno, dahil mismo agarang solusyon ang binibigay kaagad ng gobyerno ni PBBM ng DSWD. Meron kaagad, parating pa lang yung bagyo, nandiyan na yung mga food pack na ready na para sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Anong sinasabi ni Harry Roque na hindi nakakarating sa taong bayan dahil kinukurakot? Alam nyo mga kababayan, hirap lang kasi pero Harry Roque, muwi ka na lang nga. Ilabas mo nga yung mga ebidensya mo na yan kung sino mga nangungurakot na yan. Para matanggal na yan sa serbisyo yung mga tao na yan na sinasabi mong kurakot ng mga tauhan ni BBM. Sampahan mo ng kaso dito sa Pilipinas. Huwag dyan sa Netherlands, dito ka sa Pilipinas. 'Di ba? Sampahan mo yan kung may matibay ka na ebidensya. Kasi kung puro lang bunganga yan, paano kami maniniwala sa'yo? 'Di ba? Maniniwala sa'yo yung katulad mo mag-isip na kahit bunganga lang, naniniwala na kaagad. Walang matibay na ebidensya, kahit puro bunganga lang, di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, Harry Roque, umuwi ka na lang kasi. Harapin mo na lang yung kaso mo dito sa Pilipinas. Kung talaga walang kasalanan, lalabas at lalabas yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Maniniwala ka. Pagka wala kang kasalanan, wala kang ginawang mali, manindigan ka. Yung gumagawa sa iyo ng mali, makakarma yan. Tingnan mo si PBBM, 'di ba? Tingnan mo na lang si PBBM. Tahimik lang, walang ginagawang masama,
o hindi nagbibitaw ng mga masasamang salita. Tingnan mo yung mga naninira sa kanya, di ba kinakarma? O, katulad mo, di ba? Kinakarma ka? O, tulad mo lang. Sinisiraan mo si PBBM, ginawan mo pa ng fake video. Yung pulburon video na sinasabi mo. O, di ba? O, ano nangyari? Hindi bumalik din sa'yo. Sabi ng vlogger nyo na ngayon ay nasa side na ni PBBM. Ano ang sabi? Ikaw ang may pakana sa pulburon video. Edited. At kitang-kita naman mga kababayan Kitang-kita naman na edited ang ginawa no? May script pa kung paano gawin. Oh. At saka AI na kasi ngayon, mabilis na lang. Oh. Diba nung naglabas na sila ng fake video nila mga kababayan, ang ginawa, ang iba naglabas din ng mga video, may mga mukha ni Roque, mukha ni dating Pangulong Duterte. Diba? Kasi AI na Diba? At kung matibay na ebidensya yan, Harry Roque, dapat tinayin mo na yan para kasuhan si PBBM. Diba? Ganun lang yan ito guys, tuloy natin siya sabi ni Roque. Kinurakot ng iyong mga kaalyado. O, the buck stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang nare-report na insidente na kinukupitan yung bayad ng mga para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Asaan? Asaan yung mga nangungupit na yun na sinasabi mo, Harry Roque? Naku po. I-vlog mo kasi, tapos videohan mo yung mga tao na sinasabi mo na nangungupit, na kinukupit yung binibigay ng gobyerno. Diba, ganun lang yan sa lahat natin. Ito sa lahat natin mga kababayan, sa lahat natin mga kababayan na nanonood kung meron po kayong mga nasa gobyerno, nagtatrabaho, at ganito ang ginawa sa sinasabi ni Harry Roque, kinukupitan ang binibigay galing sa gobyerno ng mga tao sa gobyerno, isumbong nyo po, videohan nyo, huwag kayong matakot para masampulan yung mga yan, mapanamantala. Diba? Eto, may point din si Harry Roque dito. Nga lang, Harry Roque kasi, sinasabi mong corruption, dapat kasi, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Tapos, yung mga tao na yun na sinasabi mo, mga tauhan ni BBM na kurakot, ipagtuturo mo na yan, sampahan mo ng kaso. Tapos, ikaw naman, hanapin mo yung kaso mo. Diba? Kasi ang kalalabasan yan, gawain nyo dati, ngayon, binabato nyo ngayon sa administrasyon. Diba? Yan si BBM ang sisihin ninyo. Bakit? Nung panahon nyo ba? Gaano ba kayo kasigurado na walang corruption kayong ginawa dati? Diba? Tuloy. Walang ginawa ang iyong Department of Justice kundi habulin ako. Na walang ginawa sila kundi tanim kaso. Tanim kaso daw sa kanya ito mga kababayan. Ang kaso niya, naniniwala ba kayo dito? Tanim kaso daw. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan, tanim daw ng kaso sa kanya. Wala ka naman palang kasalanan ba't di ka na, si Laila Dilema nga, nanindigan, ikaw pa kaya, lalaki ka. Diba? O, panindigan mo. Labanan mo sila, abogado ka. Diba? Abogado ka, alam mo yan. Diba? Yung sinasabi mong tanim kaso. Kita naman dun kitang-kita naman magkakilala nga kayo nila Cassandra Ong at saka ni tsaka ni Alice Go 'di ba? At ikaw mismo nag-amin ka doon na ikaw ay attorney nila, 'di ba? Ikaw ay attorney nila. Ibig sabihin, kung wala kang kasalanan, sagutin mo yan lahat ng mga akusasyon sa'yo at harapin mo para malinis mo yung pangalan mo. Umuwi ka na kasi dito. Namimiss pa naman ikaw ng maraming Pilipino. Sasampa ng kaso na non-bailable na wala namang merito, no? Wala pala Naku po, Harry Roque, umuwi ka na lang dito. Patunayan mo yan. No? Kasuhan mo yung mga gumagawa ng kaso-kaso sa'yo. Ganun lang yan. Kasuhan mo rin sila. Kahiya ka. Nagtataka ka pa na hindi nararamdaman ng taong bayan ang serbisyo nyo? Anong hindi nararamdaman ng taong bayan? Una-una sa lahat, mga kababayan ng ating Pangulo.
Harap-harapan niyang kinakausap ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers. At hindi lang yan. Ha? Siguro naman nandito ka pa nung namamahagi ng titulo ng lupa ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka at nagbibigay ng mga bunot bini. So ibig sabihin ba niyan, pikit ka talaga o bingi ka lang o talagang bulag-bulagan kasi maganda ang ginagawa ng administrasyon ngayon at hindi nyo nagawa dati, ganon. Kasi, mga kababayan, si PBBM, nakikita natin, halos araw-araw, mga kababayan, nagtatrabaho at nakikita natin ang ginagawa niya sa bansa. Diba? O ilang araw, sunod-sunod na araw ang pinunta ni BBM. Yung pagpapatayo ng dam para sa ating mga magsasaka, kasama ang pagbibigay ng mga kagamitan para sa pagsasaka. Sunod na naman dito sa may Wawa Taguig, nagbigay din siya ng mga equipment para mapabilis ang paggawa ng mga irrigation. So, ano sinasabi mo na walang ginagawa at hindi ramdam siya ng taong bayan? Eh, harap-harapan niya nga kinakausap ang ating mga magsasaka. Eh, sa inyo ba, nagawa nyo ba dati yan? Kaya nga bumagsak, talagang bumulusok ang presyo ng bigas dati sa inyo eh. Diba? Kasi hindi nyo alam kung paano pababay ng presyo ng bigas. At saka, alam naman natin, nung panahon nyo, nagbenta kayo ng bukbok na bigas. Diba? Oh, tanungin mo yung nagbenta ng bukbok ng bigas. So yun po, mga kababayan kayo po, ano masasabi nyo dito kay Harry Roque? Oh? Na sinasabing mga tawad doon BBM, kurapot, at wala daw siyang kaso. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Gawa lang daw kaso sa kanya. Ayan, maraming salamat po. Magandang araw. Thank you.